Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Diyan po sa kaliwang side ay Barangay Manggahan in Pasig City. At dito naman po sa kanan na side ay Barangay Bagumbayan in Quezon City. Dito po tayo sa pinakadulo ng flood control project. Ito po yung update natin today, July 28, 2026. Ayan po mismo ang pinakadulo ng flood control project ng Marikina. Yan, may mga masisipag na workers din po tayong nagtatrabaho dito. Yung river naman po na yan ay didiretso po yan palabas papuntang Pasig River. Dadaan po mismo ng Parklings, Bridgetown, Rosario at iba pang mga lugar. Ayan po mismo ang floodgate ng floodway. Ang pinakadulo naman po na yan ay Laguna Dibay. Madadaanan po ang mga lugar ng Pasig City, Cainta, Rizal at iba pang mga lugar. Sarado po ngayon ang floodgate kasi nga maulan-ulan at may paparating pala na dalawang bagyo guys. At malabo nga po ang ilog ngayon oh. Napakalaking tulong po itong floodway ng Pasig City. Sobrang haba po yung floodway, ilang kilometers din po yan. Sa panahon pa po yan ni former President Ferdinand Marcos Sr. At hanggang ngayon ay napakinabangan pa rin po ng sambayanan. Ganun po kaganda pag hindi substandard ang project, talagang pangmatagalan po. Dito po tayo nakapwesto sa Circulo Verde Bridge. Pagbaba po natin dyan ay kahabaan ng Amang Rodriguez in Pasig City. Napakalaking tulong po yung bridge na to guys. Actually private bridge po ito ng Ortigas Land, pero open for public po siya. Yung nga lang meron lang silang timing. Napakaganda din po ng architectural design ng bridge na ito. Ayan guys, so tingnan nyo naman po kung gaano kaganda at kapulido ang pagkagawa ng mga contractors. Hindi pa po 100% tapos po dito na segment kasi yung likod na po ng retaining wall ay tatambakan pa po yan ng mga lupa at magkakaroon din po ng pathway. Yung pinakataas naman po na yan, yan po ang concrete railing. Siguro yung pinakababa niyan ay tatambakan pa po nila yan ng mga malalaking bato. Same po sa ginagawa nila sa ibang segment. Katulad po doon sa tapat natin, may mga malalaking bato na nakatambak. Dagdag tibay din po. Wow, grabe. Dito na segment. Almost done na rin po. Ayan po oh, yung napakalaki at napakagandang drainage system. Yung retaining wall naman po nila ay nasa bandang taas na po. Last 10 days, nandito po tayo nag-update. At grabe, ang laki na rin po ng improvement dito. Talagang double time na po ang kanilang pagtatrabaho at kabilaan na po. Kasi maulan-ulan na po at may mga bagyo na po na paparating.
Yan o, dami pong mga workers. Yung sa kinatatayuan po ng mga workers natin, ayan po ang ginagawa nila ang pathway. At yan, matagal na rin po natapos yung dyan na segment. Yan po yung mga concrete railing. Yung pinaka pathway po niya ay ka-level lang po ng ground ng mga warehouses o mga factory. Doon naman po sa tapat natin IF Manalo Bridge. Pupunta din po tayo mamaya guys pagkatapos po natin dito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. At yung mga workers naman po natin ay mga Filipino, kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Ang kabuuang project naman po from Marikina Bayan in Marikina City up to Barangay Manggahan in Pasig City, kung nasaan po tayo ngayon, ay funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Kabilaan po ang project guys, kaya napakalaki po ng project ng ating pamahalaan. Kaya napakaswerte din po ng mga taga Marikina City, Quezon City and Pasig City. Kasi Japanese construction firms po ang gumawa ng kanilang flood control project. At tingnan nyo naman po guys, napakataas po at napakatibay. Siguro nasa 5 to 6 meters din po ang taas nito. Kaya hindi na po basta-basta babahain sila dito. Kahit maglindol po, talagang safe na safe po ang flood control dito. At kung taga-subaybay po kayo ng ating mga updates dito, ay makikita nyo po kung paano ginawa ang flood control project na napakatibay. At ginagamitan pa po nila ito ng mga sheet pile na napakataas. Nasa 20 feet din po ang haba. Kaya ang foundation nito ay nakabaon po sa napakalalim. At ginagamitan pa po nila ng mga malalaking mga bakal. Kaya sulit na sulit po ang gastos ng taong bayan o ng ating pamahalaan. Nandito na po tayo guys sa F Manalo Bridge. Dito pa rin po tayo sa side ng Barangay Bagong Bayan.
Yung retaining wall naman po dito, ayan, almost done na rin po ang pagtatambak nila ng mga lupa sa likod ng retaining wall. Ayan po oh. Ayan po ang level ng magiging pathway. Sisementohin na lang po nila yan. Yung natitira naman pong retaining wall na hindi pa natapos, dyan po ay hinuli po nila kasi meron po malaking drainage system po dyan. Marami pong nagsasabi na ang Marikina River Flood Control Project ang pinakamatibay at pinakamaganda. At no doubt po yan guys. Doon po tayo galing kanina sa Circulo Verde Bridge. Ayan po sa tapat natin. Ayan guys, so nagtatambak po sila dito ng mga lupa or pinapatag po nila yung sa likod ng retaining wall. Magkakaroon din po kasi dito ng mga pathway. Ayan po ang magiging concrete railing, yung pinakataas po ng retaining wall.
Ayan guys, so nagbubuhos na po sila dito ng retaining wall. Umalis na po yung nag-dredging. Iba po talaga ang Japan technology. Kompleto po sila sa mga machineries and equipments. Kaya no doubt high quality po ang kanilang mga projects. Dito po tayo sa side ng Barangay Manggahan. Doon po sa tapat natin ang side ng Barangay Bagong Bayan. Dito lang po tayo sa side ng Barangay Bagong Bayan in Quezon City. Ayan, ang laki na rin po ng improvement dito. Kabilaan na rin po ang pagtatrabaho nila dito. Grabe. Sa mga gusto po mapapanood ang iba pang segments ng Marikina River Flood Control Project ay nasa aking previous video lang po. Yan guys, so tingnan nyo naman po ang rebar. Ginagamitan po nila ng mga malalaking bakal. Yung likod po ng retaining wall dito ay tatambakan din po nila ng mga lupa yan at magkakaroon din po ng pathway. Yan po ang standard design dito na segment.
Sa mga hindi po nakakaalam, ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa taas natin, madadaanan po ang mga lugar ng San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City, at iba pang mga lugar. Marami nga pong nagsasabi na kalbo na raw po ang kabundukan doon, as well as kabundukan ng Rizal dahil sa illegal mining, illegal quarrying, illegal logging at iba pa. Kaya nagkaroon po ng soil erosion the moment na umulan, bumagyo at bumaha. Yung mga lupa ay napupunta po dito sa ilog, kaya bumababaw po. At mabuti naman po ay meron pong regular dredging. Napakaganda po kung matatapos na po yung kabuuan project ng Marikina River Flood Control, kasi hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po dito ng river park, esplanade at iba pa. Kudos po sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project, lalo na sa PBBM admin, Bagong Pilipinas, DPWH, mga LGU. Okay guys, ito po yung latest na update natin dito sa ongoing construction ng Marikina River Flood Control Project in Barangay Manggahan, Pasig City and Barangay Bagumbayan, Quezon City segment. As of today, July 28, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po at hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.